Very blessed morning sa ating lahat. So sa umaga pong ito, kitang-kita natin ang kagandahan ng nature. As you can see, ang araw po ay putok na putok nga nila eh. Yan po, namumunga pa yung mga mangoes namin. Then yung avocado, hindi na namumunga yan. Okay? So, ang ating pong pag-uusapan po ngayon, syempre, despite ng katotohanan na alam natin ang kabutihan ng Lord, alam natin nasa end times na tayo. And even at we are in the end times, even if we are at the end times, kakusana, God is still good. Always good. And will remain good. God is good all the time, kanga ni Don Moen. Okay? So sa umaga pong ito, I would like to tackle something regarding doon sa mga tao na magpapasya na magpatatak sa halimaw o sa demonyo. Kasi pa nagpatatak ka sa halimaw, ang kaluluwa mo, selyado ka na. Now, lalalim po tayo ngayon dito sa ating born again spirit, sa ating born again experience, at maipapaliwanag ko po kung ano yung relasyon natin sa Panginoon bago natin puntahan yung topic natin tungkol sa pagtatak ng halimaw. No? Alam ninyo nung maborn again tayo, we receive Jesus Christ as our very own personal Lord and Savior. It means that we believe in His finished work on the cross alone. Naniwala tayo na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay sapat na upang sukat tayo ay maligtas. Natatandaan po ninyo, meron po nakalagay sa Bible nung unang panahon, nung panahon po ng mga tao ay napunta doon sa ilang, no? Sila po ay nag-journey kasama ni Moises, no? Ang mga tao pong ito, karamihan po sa kanila na nakagat ng ahas. They were bitten by snakes. Snakes, madami po, pinagkakagat sila. So the only solution that God provided him was a bronze snake na nakapulupot sa isang kahoy. Sabi ni Moises, they were bitten, Lord, by snakes. What's the best thing to do? The Lord told Moses, tignan lang ninyo, sabi niya, just look at the bronze snake that was being hanged on a tree at gagaling ang sino mang titingin. Maliwanag po ba? So, ang nangyari po, nung tumingin po sila doon sa snake, yung mga tao po nagsigaling. Yung mga hindi tumingin, namatay. Parang ganun din po, whosoever believeth in Him will not perish but will have everlasting life. Ang tao po, ang buong tao sa mundo, pinanganak under the bite of Satan. Nandun ang kamandag ng kasalanan sa bawat taong isinisilang. Bawat buhay na umuusbong, baby pa lang po, nandoon na yung punla ng kasalanan. So para matanggal po yan, kailangan tumingin tayo sa Redeemer. Sino ba ang nag-redeem sa atin mula sa kasalanan? Sino ba ang namatay sa atin upang bayaran ng kasalanan? That's the Lord Jesus Christ Himself. Ngayon, sabi ng Bible sa John 3:16, whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. Okay? Sino man ang maniniwala, ibig sabihin, titignan mo siyang napako sa krus, no? Paniniwalaan mo yung ginawa niya sa krus, maliligtas ka. Therefore, yung venom o yung kamandag ng kasalanan na pinunlan ni Satanas sa bawat taong pinapanganak ay maaalis. May katuroan po kasi dati kinocover lang. Hindi lang po kokoberin, tatanggalin. Kaya sa mata ng Diyos, ikaw ay malinis na. Ikaw ay selyado na. Ikaw ay tinatakan na ng Holy Spirit na Kanya. Again, uulitin ko, pag na-born again ka na, meron ka ng tatak ng banal na Espiritu na ikaw ay kay Kristo na forever and ever, na ikaw ay sa Diyos na forever and ever. Hindi na mawawala ang kaligtasan mo sapagkat selyado ka na. So napakahalaga po ng pagiging selyado sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus na namatay sa krus para sa atin. Okay? So selyado ka na ba? Nang paniwalaan mo ang ginawa ni Jesus sa krus, na yun lang ang tanging daan tungo sa kaligtasan, selyado ka na, kapatid. Congratulations. Ngayon, sa kabilang banda, ito pong sinasabi ko. Sa ngayon, meron po tayong isang event na inaabangan na kung tawagin po ay the rapture of the church. Nagluluwat man, ibig sabihin na nagluluwat, para nagtatagal naman ng konti, ito po ay magkakaroon ng katuparan isang araw. Sa araw na itinakda ng Panginoon, matutupad at matutupad po ito.
Pag nag-rapture na po lahat ng mananampalataya ni Jesus, lahat ng naglagak ng tiwala sa Kanya, lahat ng naniwala sa finish work niya sa cross, ira-rapture niya. Yung mga naglagak lang ng tiwala sa Kanya, sa tinapos niyang gawa, yung mga taong hindi nananangan sa kanilang sariling gawa upang sila'y maligtas. Kasi pag nanangan ka sa sarili mong gawa para maligtas ka, maiiwan ka, maniwala ka sa akin. Kaya yung mga naglagak lang na sapat na yung ginawa ni Jesus sa krus, ira-rapture po sila. Ira-rapture tayo. Ira-rapture tayo na. Ngayon, pagkatapos ng rapture, syempre meron left behind. Kaya nga may mga movies na left behind. And I love the movie of Nicolas Cage and Jordan Sparks na Left Behind. Meron po akong DVD at syempre tamad naman na akong magsaksak ng DVD. Tinatamad na akong kukunin pa yung DVD. Hindi ko na nga po alam saan ba nilagay yung DVD player. Nilagay yata sa taas eh. So, para mapanood ko ngayon yon, kukunin ko pa yung DVD player, panunuorin ko. Pero I thank the Lord dahil one day, nagbukas ako sa YouTube, nagbakasakali ako na baka meron doon. Abay, meron nga. Yung kay Nicolas Cage, na, tsaka Jordan Sparks, hanapin nyo. Pamagat nun, Left Behind. No? Ayun na panuorin po ninyo. Maganda. So, hindi ko na kailangan maisaksak yung DVD ko. Yung DVD ko, parang remembrance na lang po yun kasi hindi na nga yun uso, di ba? Parang panahon pa ng kopong-kopong yun. Panahon pa ni Makopa. Di ba? Siyempre, nagbabago po ang mundo. We are into new age of technology na pasalamat natin sa Lord, no? Pero yung mga luma, maganda pa rin pong itago dahil nagre-remind ng kagandahang loob ng Panginoon sa atin. Okay, bakit ba tayo napunta yan? Ngayon, pag na-left behind na ang tao, na-left behind na siya, left behind dito na, may lalabas na isang tao, karismatiko, matalino, as if he's got everything. Everything in his mind. Parang nandun na lahat na kung ano man ang tatanungin sa kanya, masasagot niya. Punong-puno ng yabang, punong-puno ng fried chicken ang taong ito. Okay? Pero isang araw, dahil bilib na bilib sa kanya yung mga tao, magre-require siya ng pagsamba. Ipapatigil niya yung offering sa mga doon sa pinagawa niyang third temple at siya ang aakyat doon at i-reveal niya, idideklara niya na ang sarili niya ang Diyos. Ayun ang tinatawag na the abomination of desolation. At mangyayari po lahat yan. No? Wala na po tayo dito pag mangyayari yan. Na-rapture na tayo. Mara-rapture po tayo bago dumating ang 7 years of tribulation. Kaya hindi na rin natin makikilala kung sino yung Antikristo. Ito po sasabihin ko sa inyo. Ngayon, para makilala ka na ikaw ay kampun na nung halimaw na yon, magre-require siya ng pagtatatak. At pag wala kang tatak, hindi ka makakabili, hindi ka makakapunta sa department store, hindi ka makakabili ng mga pangailangan mo. Ano ba ang basic commodity? Ano ba ang basic necessity ng tao? Walang iba kundi pagkain. Akalain mo hindi ka makakakain? Kaya may movie nga po dito sa YouTube regarding yung mga na-left behind. Maganda eh. AI nga lang po, pero maganda na. Dumating yung panahon na kumakatok sila sa department store. Ayaw silang pagbusan wala silang tatak. Kaya talaga magdidesisyon sila kung magpapatatak ba sila kasi nakikita nila yung pamilya na nagugutom na o magpapapugot na lang ng ulo para kay Jesucristo. Pero alam niyo dun sa movie, marami pa rin, at naniniwala ako sa real life, sa darating na panahon ng tribulation, maraming tatanggap ng tatak ng halimaw dahil nagugutom sila. Pero itong sasabihin ko, tayong mga Kristiyano, selyado na tayo ng banal na Espiritu, hindi na mawawalan kaligtasan natin. Tama. Ganon din sila. Pag natatakan na sila ng 666, hindi na mawawala yung pagiging kampon nila ng halimaw. Forever and ever, sa impyerno na sila. Kaya nga po, pag natatakan ka na ng 666, selyado na ang iyong kapalaran sa impyerno, sa Gehenna. For the meantime, namamatay ang unbeliever, pumupunta muna sa temporary place called Hades. Whatever you pronounce it. But, after ng mga nangyari, after ng mga pangyayari, ng mga nangyari na lahat, itatapon po sila sa Gehenna. Ang ultimate destination po ng mga unbelievers ay ang Gehenna. Lalo na yung mga nagpatatak ng 666. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa, inaanyayahan kitang maging ka-good vibes na. Click mo na ang subscribe button sa baba para hindi ka mahuli at ma-share mo pagmamahal ni Jesucristo. God bless.